Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Meron tayong pag-uusapan. Ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Since marami yung naghahanap, dalawang video na yung in-upload ko, talagang hinahanap nila. Ayaw ko sanang pag-usapan ito. Pero since hinahanap nyo, nagtatanong kayo, pero since naghahanap yung iba nating mga ka-farmers, nasaan na daw si Janjan? Ito yung katotohanan. Kasi mayroong mga ibang kababayan natin nagko-comment. Parang hindi maganda. Pero karapatan nyo yun. Pero bago ka mag-comment, siguraduhin mo muna yung totoo. Kung ano ba yung totoo, hindi yung basta ka lang makapagsabi, kahit nung sabihin mo, ay okay na yan sa'yo. Lahat po tayo ay hindi perfecto. Habang tayo ay nagpipintuhan, ikot po tayo sa ating munting lupain, yung ating mini farm. Ang inyong makikita na malinis, sa akin yon. Mula dito sa mga gilid ng saging papunta doon na hindi malinis, sa kapitbahay na lupa ko yon. Kumbaga, yun yung pagitan. Meron pa yan mga distansya, siguro mga kalahating dipa. Kasi sinadya ko yan para yung bagong saging natutubo, pag pumunta doon, akin pa rin. So hindi ko sinagad doon sa gilid. So ayun, makikita nyo kung gaano kalawak yung ating mini farm. Sa mga nagtatanong, ilang square meter ba ang meron tayo? Ito po ay nasa 8,000 plus square meter. Kulang-kulang 2,000 square meter para maging isang hektarya. So ayan, nandun yung ating triangle house at saka yung ating pinakakusina. So ikot tayo. Tulad na nga sinabi, lahat ng dito, yung malinis, nilinisan sa atin yan. May mga saging sa atin yan. So ayun yung mga ka-farmers, mayroong mga nagko-comment. Ito, basahin natin para sigurado. Kasi mayroong mga nagtatanong, ano si Janjan, wala na daw akong kasama. Ito yung ating kulungan ng ating alaga. Para makita nyo rin yung 8,000 square meter kung okay na ba na panimula. Naku, delikado, napako. Para sa akin mga ka-farmers, napakalaki na ng 8,000 square meter kung ikaw ay magsisimula. Tulad ng aking sinasabi, huwag kang bibili ng malaking lupa kasi malaki din ang gastos. Lalo na kung walang tanim na niyog, walang tanim na saging, as in wala. Gastos ka lang ng gastos niyan. Walang ma-harvest. Maraming niyog, makakapag-harvest ka every 3 months, panalo. So ito na nga, pasyal ko kayo dito sa ating munting farm. Sabi ni Ronnie Me Dina, ayan, wala nating katulong mong si Janjan. Wala na ata katulong mong si Janjan, yung ibig niyang sabihin. Tapos question mark, ibig sabihin nagtatanong siya sa akin. Tapos may nag-reply, sabi ni Ging Poy Lovers, nag-resign na po. So parang kilala niya si Janjan, pero hindi po yan ang totoo. Hindi po siya nag-resign, talagang tinanggal ko. Ito naman si Arambulo Kitty, nagtatago sa account ng kanyang asawa o pamangkin. Siguro hindi ito marunong gumawa ng email account, kaya pambabae yung kanyang pangalan. Arambulo Kitty, halos lahat ng aking video siya ay nagko-comment ng hindi maganda. So congrats. Ito ho ang katotohanan. Mamaya na yung iba. Yun po yung ating sasagutin kung nasaan si Janjan. Si Janjan, bago tayo magsimula, sabihin ko muna kay Janjan, ito, pasensya na ho, Janjan, sasabihin ko lang yung totoo. Okay? Kung ikaw man nakakapanood sa aking video, sana
magkaliwanagan tayo. Sasabihin ko lang yung side ko at yung katotohanan. Ayaw ko naman magsabi ng hindi totoo. Nung last Sunday, kasi palagi niyang day off is Sunday, mga kaparmers. Linggo. Every week po yan, mayroon siyang day off. Pagkatapos ng kanyang day off, nagpaalam siya na mag-day off pa rin. Kumbaga absent na yun kasi tapos na yung kanyang day off. Mamaya puputulin ko yung bagong sibol na kawayan. Dito yun sa pagitan, yung lupa ko at kila Uncle, kapatid ni Papa ng asawa ko. Sobrang dami na kasi yung kawayan kung hayaan natin. Pero doon sa may tatlo, bubuhayin ko na lahat ng sisibol, hindi ko na puputulin para medyo bulky at talagang malilim sa ilalim. So, bali, ang kanyang off is 2 araw. Diba? Kasi linggo, day off niya, tapos Lunes, nagpaalam siya na magdi-day off. Pero bago yon, i-clear ko lang ang lahat na si Janjan ay meron siyang sakit na mataas yung kanyang gout. Hindi lang ako sure, pero yun ang kanyang sinasabi palagi na mataas na yung kanyang gout. Minsan nawawalan siya ng lakas, minsan yung kamay niya at yung kanyang paa. At meron ng isang bisis nahulog sa triangle house kasi mayroon yan second floor. So nakakaawa, naawa naman ako mga kapartners. So kaya tinanggap ko siya para makatulong sa akin at para matulungan ko siya. Ang aming usapan noon, ang aking interview sa kanya sa cellphone, kasi siguro mga 3 months ago, 5 months ago ang nakaraan, nag-comment siya or nag-comment siya or nag-message sa Facebook page namin na naghahanap siya ng trabaho bilang isang florist. So ayun, since meron tayong trabahador sa mga panahon na yon, hindi ko yun tinawagan or hindi ko yun pinansin. Tapos nagpagkawala ng aking trabahador, yung aking masipag na trabahador, si Rejan, yun, napakasipag ng batang yun. Since nag-resign yun kasi umalis yung kuya niya, umuwi sa kanila, walang mag-alaga sa mga alaga nila, walang kasama yung nanay at papa niya. So umuwi. After noon, wala na akong trabahante. Pinalipas ko muna yung mga ilang weeks. Tapos marami yung gustong pumasok. Meron mga nag-aalo sa akin, nagpaparinig, gustong pumasok. Pero ayaw ko kasi ang gusto kasi, sabi ko, pakikiramdaman ko muna kung kailangan ko ba talaga ng tao. So nag-usap kami ni Mrs. Sabi ko, itong florist na to, tawagan mo. Kung wala pa siyang trabaho, papasukin mo. Napakalinis na, oh. Yung naglinis niyan, kalahati ako, kalahati yung manok. Ayan, kaskas ng kaskas. Ayan, inahagisan ko ng bigas, pagkain, malinis na sa ilalim, hindi na nakakatakot. So ayun, ang nagustuhan ko sa kanya is marunong siya gumawa ng flowers. So matutulungan niya ako sa aking munting negosyo sa pagiging isang flower shop, isang flower maker. Matutulungan niya rin ako dito sa farm. Ito kasi yung aming nag-usapan. Sabi ko sa kanya, sige, tatanggapin kita, pero usap tayo. Yung trabaho mo sa pagiging isang florist, hindi lang florist, tutulungan mo rin ako sa farm. Kasi hindi naman palaging may customer sa flower shop. Kung bagay, nandun naman si Mrs. na handang magbantay, kung may customer, tatawagan lang ako. So ayun, nagkasundo po kami na tulungan lang po kami. Hindi as in trabahante doon sa flower shop. Magtutulungan lang po kami dito sa mini farm at magtutulungan kami doon sa flower shop. Ang kanyang trabaho is mula alas 8 tapos mag-out siya ng alas 5, mga kaparmers. Ang kanyang sahod naman
ay 350. Ayun. Para sa inyo, maliit mga ka-farmers. Pero sasabihin ko sa inyo, ang minimum wage dito sa Tacloban, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po aabot ng 500. 475 mga ka-farmers. Ito po yung totoong kwento. Kaya yung mga iba nating mga kababayan, mga iba nating kakilala, kung sino pa yung kakilala natin, yung pa yung parang nagkukumit ng hindi maganda, nagpapanggap, magpakita kayo ng mukha nyo. Huwag kayong magpanggap at siraan ako sa social media kasi parang hindi maganda. Isinishare ko lang yung side ko, yung katotohanan. Okay, para malaman ng iba nating mga ka-farmers. Baka sabihin na hindi pala maganda ang tao na ito. Hindi naman talaga ako maganda. Pugi, mga ka-farmers. Biro lang, mga ka-farmers. Masyado tayong seryoso. Saan tayo na po, tol? So, ayan. Ang sahod ko sa kanya is 350. Maliit para sa inyo kasi ang minimum wage sa inyo is mataas. Lalo na sa mga ibang lugar sa Manila. Mataas yon. Pero ang bilihin naman, kumusta? Dito, libre lahat. Halos wala kang bibilihin. Okay? Motor, may motor akong binigay. TMX, gasolina sa akin. Pagpapaayos sa akin lahat. Every time na magdi-day off siya, dadalhin niya sa kanilang bahay. Lahat ng aking trabahante, yung motor na binigay, kung magdi-day off siya, saan siya magpupunta? Basta tapos na ang trabaho, service niya yon. Ako ang sagot ng gasolina. Pagdating sa utang, kung mayroon silang mga pangangailangan, nandyan ang tindahan ni Majana. Okay, nandyan sa taas. Sino nababayad? Ako ang nagbabayad. Okay, yan po yung katotohanan. Simula sa aking kapatid, kay Rejan at kay Janjan, ako po ang nagbabayad ng mga utang nila. So sabihin nyo ngayon, napakaliit ng 350. Sino ba naman ang tanga na nagninegosyo na magbibigay ng 500 na ang minimum wage lang naman dito is 375 something, mga ganyan. At libre pa lahat. Okay. So, i-clarify ko lang gusto ko lang klaruhin ang lahat mga ka-farmers na yung 350 medyo okay na yun mga ka-farmers. Ikaw pa ang magbabayad ng utang nila, may service pa ng motor, libre pa yung lahat. So, kung sahuran kita ng minimum mga ka-farmers, okay, dahil minimum 475, minimum ang aking bibigay, tatanggalin ko yung motor, tatanggalin ko yung libreng tirahan, libreng binabayaran ko na mga utang sa tindahan, at libreng pagkain, at kung ano-ano na mga maliliit na binibigay. Minsan nagkakas advance pa ng 100, 200, hindi ko na yung pinababayaran. Kung magkano ang sinasahod mo, yun ang ibibigay ko para sa'yo. Maliit pa rin ba? Ito, mayroong isang beses na plano kong pumasok sa Robinson. Yeah, tama ang narinig nyo. Robinson. Gusto ko sanang pumasok ng Robinson, mga ka-farmers. Yun, meron na kaming kausap na coordinator doon. Papasok na sana kami noon. Ang kailangan ko lang, tibay at lakas loob ni Janjan. Okay. Ang sabi ko sa kanya, ang sahod niya, minimum. Okay. Minimum ha? Kung magkano. Pero, inayawan niya. Mas gugustuhin niyang manatili dito. Kahit 350 lang ang sahod niya dito. Alam mo, dahil ang minimum, pag nandoon ka sa Robinson mga ka-farmers, nandoon ka sa mga dicer nagtatrabaho, minimum ang sahod mo, wala kang service, wala kang libre, wala kang tirahan na libre. Magbabayad ka ng boarding house, bibili ka lang lahat ng pagkain mo, uutang ka, babayaran mo. Tama ho ba? Baka yung 500 mo na sahod, pero pagkakaalam ko hindi talaga umaabot ng 500 ang minimum wage ng Tacloban. Okay? Ang 500 mo na sahod mga ka-farmers, ilan na lang ang matitira sa'yo. So wag niyong sabihin na ang 350 na aking sahod ay masyadong maliit. Para sa mga nandoon sa Manila, ayun, sa mga malalaki ang sahod, para sa inyo maliit yon. Pero dito sa amin, okay na yon.
Meron nga akong nakikita dito sa mga tindahan sa amin, 250 ang pasahod nila sa kanilang tao. Iba kasi ang mga pasahod ng mga malalaking kampanya at saka mga ganito lang na munting negosyo. Yung mga ganitong munting negosyo, usap-usap lang. Basta't magkasundo ho tayo, wala akong problema. Ganun lang. So, ano ba talaga ang naging problema doon kay Mr. Janjan? Kikwento ko sa inyo yung trabaho ni Janjan, yung aking trabahante. Si Janjan, ang pasok niyon alas 8 ng umaga. Mag-out siya ng alas 5. Yan po yung aming pinag-usapan. Pagka-out niya ng alas 5, libre na siya, mga kaparmers. Sabi ko sa kanya, kung saan ka pumunta, pumunta ka, magliwaliw ka. Pero hindi naman siya umaalis kasi palagi niyang kausap yung asawa niya. Ang ayaw ko lang kay Janjan, alam nyo, 2 araw siya nag-day off. Pagdating dito, nakikipagkwentuhan sa akin. Ako marami akong ginagawa. Nagpapakain, naglilinis dito, napakakalat. Alam mo, siya nakaupo, nagsisilpon. Ako may gagawin pa ako. Magdi-deliver pa ako sa ibang lugar. Tapos yung trabahador mo nag-day off 2 araw. Pagbalik dito, makikipagkwentuhan sa kanyang asawa. Busy sa cellphone. Ikaw, okay ba sa inyo yon? At hindi lang isang beses yan nangyari. Marami ng beses nangyari. Palagi ko yun kinokonsulta kay Mrs. Tanggalin na natin. Sabi ni Mrs. bakit? Alam mo, kasi ang aming usapan, morning nandun siya sa flower shop. Pagkatapos ng lunch break namin, kakain kami, pahinga ng konti, pagka mga alas 2, pupunta na kami dito. Okay. So, ang gagawin namin, magtatrabaho kung ano-ano na pwedeng mapa-improve dito. Pero ano nangyayari? Tutulong siya, siguro mga 30 minutes. Busy palagi sa cellphone. Ako nagtatrabaho, halos tuloy-tuloy. Siya, parang aso na natatai. Pupulot ng wawalis, titingin-tingin sa akin. Pag busy ako, babalik sa kanyang cellphone, kausap ng misis niya, pero ako tuloy-tuloy yung trabaho ko. Parang ako ang trabahante Ako hindi ko yung kayang gawin, basta nagtatrabaho yung amo ko. Napakadali lang naman ang ginagawa dito. Maglilinis, tatanggalin yung mga, kung ano-ano ng mga plastic, yung mga sako, kung ano. Ayaw ko kasi ng nakakalat, mga kaparmers. Kung hindi mo uunahan, hindi niya gagawin. Tama ho ba yun, mga kaparmers? Ikaw yung amo, parang pinagmamasdan ka lang at parang inaantay lang niya na maubos ang kanyang oras para siya ay makapagpahinga. Tama ho ba yun? Kadalasan kasi ng trabahante, hindi iniisip yung nagpapasahod sa kanila. Kaya mag-iingat po tayo, mga kaparmers, sa pagkukuha ng empleyado. Kahit kamag-anak pa natin, dahil ang iniisip lang nila yung sarili nila na sumildo. Hindi iniisip ng iba nating mga trabahante. Iba ha, hindi lahat ha. Hindi nila iniisip na paano ba ako makakatulong sa aking amo. Okay. Sa una, napakalakas ng loob. Okay, gagawin ko ito. Gaganituhin ko. Aayusin ko. Pero pag nandyan na, umabot na ng 1 week, umabot na ng 2 weeks, hanggang 1 month, lalabas na ang tunay na kulay, mga kaparmers. Tama ho ba yun? Ito, palagi ito nagko-comment sa akin. Mayroon daw siyang 1.5 hektarya na kwento at mayroon siyang native na manok. Basher to eh. Huwag kang mawawala sa aking mga video dahil malulungkot ho ako. Ito si Arambalo Kitty. Huwag kang magtago sa account or sa email ng asawa mo or sa YouTube ng asawa mo. Masyado kang duwag. Okay? Gumawa ka ng pangalan mong tunay at para magkakilalahan tayo. Masyado kang affected sa aking binabahagi. Umalis ka sa aking YouTube channel, huwag kang manood kung ayaw mo yung aking mga content. Dahil nababasa mo naman, marami yung kaparmers natin na i-inspire, na nag-i-enjoy sa ating mga ginagawa. Okay?
What if gumawa ka ng content mo? Sarili mong content, sabi mo mayroon kang native na manok, every week kang nakakapagbenta. What if gumawa ka ng video nang makapag-share ka ng iyong idea? Hindi ka dito sa aking YouTube channel palaging nagko-comment ng hindi maganda. Pero ang totoo niyan, mas lalo ho ang ginaganahan. Bakit? Tanungin mo ako kung bakit. Ikaw basher, ako kumikita. Gamitin mo utak mo. Pero masaya ako na nandyan ka. Pero palagi mo akong inaasar, palagi mo akong nagko-comment ka ng hindi maganda. Sa susunod, mag-comment ka naman ng maganda. At magbahagi ka na lang kung anong idea meron ka sa iyong buhay. Para naman kapakinapakinabang yung ikino-comment. Hindi yung nakakasakit ng damdamin, nakakasakit ng kapwa. Kaya napagkakamalan tuloy kitang utak banggali. Pasensya na kayo mga kaparmers ha. Sa mga kaparmers natin na nagsusubaybay. Pasensya na ho kayo. Clarify ko lang yung lahat kasi maraming nagtatanong kung nasaan si Janjan. Yun po yung aking pinag-iisipan. Kung kukuha ba talaga ako ng tao, kung makakatulong ba talaga sa ating farm. Kasi, ayun pa yung alam ko si Janjan palagi nagdadala ng itlog. Pero hinahayaan ko lang, isang beses yun nagpaalam, magdadala siya ng itlog. Pero alam ko, every time na uuwi siya, nagdadala. Pero baliwala yun sa akin mga kaparmers. Maliit na bagay yun, basta tutulungan niya lang ako. Pero yung makikita ko na parang inaantay niya lang matapos yung oras, inaantay niya lang ako umuwi. Habang ako'y busy, nakikipag-usap siya sa asawa niya. Wala ako dun sa pakikipag-usap niya sa asawa niya dahil pamilya niya yun. Ang ibig kong sabihin, oras ng trabaho, tulungan niya naman ako. Dahil pag hindi naman ako nagtrabaho dito, halos wala naman siyang ginagawa. Mga kaparmers, yan ang totoo. Pag wala ako dito, pag hindi ako nakatingin, halos wala naman siyang ginagawa pag hindi ako nakatingin. Yan po yung katotohanan sa ating mga trabahador sa ating mini farm. Magpapakain. Kung ano lang yung utos, alam mo yung trabahador na, kung ano lang yung utos, parang pako. Kung ano lang yung inutos mo, yun lang yung susundin. Pagkatapos nun, wala na. Pag hindi ka nakatingin, nakatungangan na lang. Hindi na lang tingnan yung paligid, kung ano yung nakakalat, at kung ano yung dapat trabahuin. Diba mga kaparmers? Yung gusto kong trabahante, yung makakatulong sa atin, hindi yung puro lang tayo sweldo. Kasi yung pinagsasahod natin, pinaghirapan yun. Kahit sabihin yung maliit yung ating pasahod, pero nagkasundo ho tayo sa ganyang halaga. Hindi kita pinilit at nag-usap tayo ng maayos na okay ka ba sa ganitong sahod. Pero kung pinilit kita, hindi siguro maganda. Diba? So ayun mga kaparmers, sa ating mga OFW, sa mga nagtatrabaho, kaya mag-ingat po tayo sa pagkukuha ng empleyado, lalo na pag mga kamag-anak natin. Marami na mga kaparmers ang OFW nagtatrabaho, nagtayo ng farm, inasa sa kanilang mga trabahador, kamag-anak, pinaasa naman sila na sige okay gagawin namin to. Tapos katapos-tapusan, sa dulo, zero balance. Marami na mga kaparmers. Marami akong kilalang ganon na pinagkatiwala nila yung kanilang mini farm sa kanilang kamag-anak. Pag nawala na yung pera, wala na mangyayari mga kaparmers. Kaya bago kayo magsimula mga kaparmers, mas mainam na nandyan kayo at talagang mayroong taong mapagkakatiwalaan, totoong tao na handang magserbisyo sa iyo, hindi lang para makuha ang kanyang sahod, kundi para makatulong sa iyo. Pinakaayaw ko sa lahat yung taong lasinggero, mga kaparmers. Yung iniisip lang pagkatapos ng trabaho, magiinom, paglinggo, magiinom. Napakagastos yun mga kaparmers. Yung ating mga pirang pinaghirapan ay kailangan ginagamit ho natin sa tama. So, sa tingin niyo mga kaparmers, ano ba talaga yung magandang gawin? Pero dito mga kaparmers, tulad ng aking sinabi sa inyo,
yung aking mini farm, yung aking flower shop, kahit wala ho ang trabahante, kaya ko itong patakbuhin. Mayroon lang mga tao talaga, mas lalo na yung mga kakilala ko, nakakakilala sa akin, hindi nila matanggap na kaya kong patakbuhin, kaya kong magtrabaho. Nagtrabaho ako ng how many years sa abroad, hindi ko kaya magtrabaho sa mini farm. Hindi ko kaya magbalat ng buto dahil sanay daw ako sa aircon. Sabi nga ng tito ko, sabi ng kamag-anak ko, hindi mo na kaya yon dahil mainit. Anak ng tuta, pasintabi na ho. Kahit anong trabaho, kaya kong pasukin. Mabuhay lang ng marangal ang aking asawa at mga anak. Tama ho ba mga kaparmers? Ngayon lang ho ako naglabas ng hinanain. So enjoy po kayo sa ating pinag-usapan or naboboring na kayo. Dami ng ating saging sa susunod na harvest mga kaparmers. Kaya mga kaparmers, ano ba ang experience nyo sa inyong mga trabahador? Kaya sa mga nagko-comment ng ito si Aram Balokite, palagi nagko-comment ng hindi maganda, palautos daw ako. Sabi niya, wala talagang tumatagal na tauhan yan, mautos daw. Anak ng tuta. Naghanap ka pa ng trabahador kung hindi mo utusan. Isa kang tanga. So, ayun mga kaparmers, shout out muna tayo sa ating mga totoong kaparmers. Mabuhay po kayo sa ating mga silent viewer nagsilabasan. Ito si Farming is Fashion, secret viewers mo ako, kaparmers. Ang laki na ng pinagbago ng farm mo. Ganda. Maraming salamat po sa pag-appreciate. Ito yung mga comment na nakakagana sa ating mga ginagawa araw-araw. Ito naputol, sayang, hindi ko nakuha lahat yung kanyang message sa pag-screenshot ko. Sabi ni Idol TV, kaparmers, ano ba yung unang step na ginawa mo sa pagpapanimula ng mini farm mo? Lagi akong nanonood ng vlog mo. Shout out kaparmers. Sa pagkakaalam ko, ito yung Canada, nabasa ko. So, ang unang ginawa ko, excuse me po, ang unang ginawa ko mga kaparmers, habang ako'y nasa abroad pa, ito, lahat na nakikita mong saging na ngayon ay napakarami ng bunga at nung unang nakaraan araw ay nakapag-harvest tayo at nakapagbinta. Ang purpose ko nga talaga dito ay hindi pangbinta kundi pampakain sa ating mga alaga. So ito yung aking pinakauna na ipinatanim habang ako ay nasa abroad. Ang aking pagpapatanim ay hindi po arawan dahil pag arawan malulugi ka pag hindi ka nakabantay. Alam mo naman yung mga trabahador. So ang ginawa ko 20 pesos bawat isang puno. So malapit-lapit 150 ang ating pinatanim. Tapos pag uwi ko dito, palinis ho ako. And then una kong ipinatayo is yung jetmatic, kailangan natin ng tubig. Pangalawa ay yung mga kulungan ng manok. Dahan-dahan, halos magkasabayan ng ating triangle house na iyong nakikita. Yun po yung kasunod. Tapos kasunod nun, yung kuryente na mga kaparmers. Mula dito sa ating mini farm papunta doon sa ating poste sa gilid ng kalsada ay 200 meters. Nang pinakausap ko yan yung kapatid ko, pagtingin nila na yung mukha at yung kasuotan ay parang hindi maganda, madumi, parang sinabi ka agad ng bumisita dito or ang tawag dyan yung CI na parang hindi malalagyan ng kuryente. Nang dumating kami ni Mrs. nakasasakyan, ayan ang hirap sa ating mga Pilipino, pag nakikita na magandang kasuotan, mayroong sasakyan, sasabihin okay ka agad. Bakit gano'n ang Pilipino? No? May diskriminasyon. Pero salamat na rin na lagyan tayo ng kuryente. Yun po yung aking mga ginawa. At ito pa mga kaparmers, yung ating Madre de Agua, halos yan magkasabay ng ating saging. Binili ko yan, nag-utos po ako dun sa amin, nagbayad po ako ng 350 isang araw mga kaparmers. Ang bayaran dun sa amin sa pagtatrabaho sa farm, 350 libre pagkain, 400 walang libre na pagkain. Yun po yung bayaran. Sabihin naman ng Taga City, napakamura.
Alangan magbabayad ka ng 500. Ang isang araw dito 350 lang. Yung iba, pag hindi libre ng pagkain, 400. 'Di ba? Pero dito mas mataas dito ng konti. Pag hindi libre ng pagkain, 500. Ganun yung bayaran dito, mas mataas dito dahil malapit ito sa poblasyon mga kaparmers. Yan po yung ating mga inuna. At kasunod na yon, dumating na yung mga alaga natin. Makikita nyo yan sa ating mga naunang video. Pinakauna talaga tubig. Yun talaga dahil maputik, maglilinis po tayo, Makati, maglilinis, patapos ng trabaho, maglilinis, kailangan talaga pinakauna tubig. Kahit Jetmatic lang mga kaparmers, panalo na. Pero kung mayroon kayong budget, mas maganda kung makina yung gagamitin. So ano pa mga kaparmers, si Regen naman yun po yung aking pinakamasipag na naging trabador. Kaso nagpaalam siya dahil wala ngang magbabantay sa kanila. Yung akin naman kapatid, ayun kapatid ko yun. Sabi ko sa kapatid ko, dito ka tumira. Wala naman nakatira dito. Mag-aasawa ka, may tubig, may kuryente, libre pa lahat. Yung sahod mo kompleto. Yun ang sabi ko sa kanya. Sabi ko, ako visit lang ako ng visit dito. Pupunta naman sa flower shop, balik dito. Dahil meron namang isang bahay doon. So, dito ka. Mag-alaga ka. Kung ano yung pinapasahod ko sa'yo, libre ka naman lahat. Ipambili mo rin ng alaga para may alaga ka rin. Kaso, yung kapatid ko hindi pa nakakatikim ng city. So, gusto niyang magtrabaho sa city. Gusto niya siguro makita ng mga ibang tao, ibang building na malalaki, hindi pa siguro nakakita, mga kahoy lang na malalaki. Naiintindihan ko naman. Ang ayaw ko lang sa kapatid ko, ang totoo, sobrang tamad. Tinuturuan ko siya, parang ako patuloy ang nagiging masama. Hindi daw ako maganda dahil sinasabi ko yung totoo. Masakit daw ako magsalita. Sabi ko, Brad, hindi ho ako plastic. Totoo po akong tao. Kaya lahat ng masakit, kung yun po yung katotohanan, sasabihin ko sa'yo. Sinasabi ko talaga, tamad ka. Baguhin mo yung ugali mo. Baguhin mo yung pagtatrabaho mo. Hindi yung pabanjing-banjing lang. Kung trabaho, as in, trabahoin mo ng maayos. Isipin mo na nagtatrabaho ka ng sayo, hindi yung iniisip mo lang sumahod ka, patulog-tulog, matutulog ka alas 2. Di ba? Gigising ka ng alas 6:30, alas 7, mayroon tayong alaga. Sabi ko sa kapatid ko, sige magtrabaho ka muna sa iba hanggang, ayun, umalis nga. Magtrabaho ka muna sa iba, may experience mo yung magtrabaho sa city, may intindihan mo rin yan. Okay? Ngayon nagtatrabaho dun sa Calamba, Laguna, nandoon sa merkado sa aking pinsan din. So doon sa gulayan, ang pagkakaalam ko, gabi ang trabaho. Alam niyo naman pag medyo merkado, alams na, gigising ng umaga, nakakapagod yon. Pero since yun yung gusto niya, wala tayong magagawa. Dalawa yung tamad na naging trabahador ko. Yun po yung mga rason talaga. Ang pinakarason ko talaga bakit ayaw ko yung tamad mga kaparmers. Kahit anong gawin mo pagkatapos ng trabaho mo, basta ang importante ginagawa mo yung trabaho mo. Okay? Kaya yung sinasabi ni Arambalo Kitty, sino ba yung hinayupak ngayon, pasintabi na ho at pasensya na ho sa aking mga words, ay sino ba ang amo na hindi manguutos? Panay utos na ako kaya ayaw ng trabador. Palagi siya nagko-comment sa akin. Pasensya na ako at hindi ko ma-shoutout lahat dahil napakarami at minsan hindi ako makapag reply dahil nga sa sobrang busy ko mga kaparmers. Pagkagawa pa lang ng video mga kaparmers para i-share sa inyo, hindi ho biro. Kaya itong si Arambalo Kitty, gumawa ka ng video mo, panonoodin kita. Parang hindi ka ata marunong gumawa ng video. Pagsikapan mo, susuportahan kita, okay? Kasi kapwa tayo Pilipino tapos masama yung ugali mo. Baguhin mo yung ugali mo. Huwag mo sinasabing hambog ako. Ano bang pinaghahambog ko? Wala naman akong pinagyayabang mga kaparmers. Palagi yung sinasabing mayabang na ako. Ano ba yung pinagyayabang ko mga kaparmers? Wala akong pinagyayabang. Isinisare ko lang ang mga aking experience. Hindi ko pong sinasabing
gayahin nyo yung aking ginagawa. Yung akin lang, ibinabahagi ko yung aking ginagawa. Okay, wala pa akong sinasabi, gayahin nyo. Ang akin lang, magkaroon kayo ng idea. Mayroon akong mali, sana hindi nyo na gawin. Ganun lang kasimple mga kaparmers. Sabi ni Gito Rayon, sarap talaga umuwi sa probinsya kaparmers. Napakasimple lang ng buhay. Kami din ng asawa ko kaparmers. Lapit na inshallah. Shout out from Riyadh, KSA. Ingat sa'yo dyan kaparmers. God bless po sa iyo. Sabi naman ni Bicolanong Puro, iba ka talaga kaparmers. Basta masipag, madaling gumanda ang kapaligiran. Pati mga alaga mo, laking pakinabang. May pang-ulam ka na, may trabaho ka pa. Tagakaskas, diskarte lang talaga para tipid sa paglilinis ng kapaligiran. Sa dami ba naman nila, maghapon marami silang makakaskas, linis ang kapaligiran, utak-utak lang talaga. Ayos yan talaga. Ang ibig niyan sabihin mga kaparmers, yung doon sa ilalim ng kawayan na pinakaskas natin sa ating mga manok, kahit ngayon nandun pa rin sila busy sa pagkakaskas. Sabi naman ni Bertrab TV, nice. Napakasimple ng comment, nice. So ayun lang sa mga iba nating kaparmers. Shout out, silipin nga ulit natin yung ating mga trabahante. Nandito yung ating mga trabahador. Buti pa yung ating mga trabahador na ito. Pinapakain ko lang, wala nang sahod. Kaya hindi nagreklamo. Itong si Arambalo Kitty, panay reklamo. Reklamo ng reklamo. Lahat ata ng video ko ay nagreklamo siya. Gusto niya ata ako sirain at gusto niya ata ako mawalan ng pag-asa. Ayan na sila, tapos na sila dito. Kung sa'yo lang ako mawawalan ng pag-asa, para na naman sinabi kong walang sayo